Magandang umaga o magandang gabi sa inyong lahat at gayon din sa ating ginagalang na guro. Magandang umaga o magandang gabi po sa inyo, sir. Bago ko po sisimulan ng aking iulat, nais ko po munang ipakilala ang aking sarili. Ako nga po si Maria Emma Alvarez Labad-Labad at ngayon ay tatalakayin natin ang isang mahalagang paksa. Ang ating tatalakayin ngayong araw ay tungkol sa pagkakahulugan ng salita kung paano natin nauunawaan at nabibigyan ng kahulugan ang mga salita batay sa konsepto at gamit nito sa pangungusap. Sana'y makinig kayong mabuti at makibahagi sa talakayin. Simulan na natin! Number 1. Pagbibigay ng kahulugan o definition. Ito ay tuwirang pagpapaliwanag ng kahulugan ng isang salita. Maaaring magaling ito sa diksyonaryo, aklat, encyclopedia o iba pang mapagkukunan. Halimbawa, matapat. Narito na ang naglalarawan ang isang matapat na estudyante na nagsasauli ng nawalang pitaka sa may-ari nito sa isang paaralan. Pangalawa, mahinhin. Kilos o ugali na nagpapakita ng pagiging magalang, manay at maayos. Pangalawa, pagbibigay ng iba pang kahulugan o variety ng salita. Sa paraang ito, nagbibigay ng ibang salita may katulad na kahulugan upang mas lalo maunawaan ang isang salita. Halimbawa, masaya, maligaya, magalak, masigla, matuwa. Narito ang isang larawan ng masayang pamilyang Pilipino na nagdiriwang ng isang espesyal na okasyon. Pangalawa, matalino, marunong, mautak, maaalam, madiskarte. Narito ang isang larawan ng matalinong estudyanteng Pilipino na nag-aaral sa isang silid-aklatan. Ngayon, ang pagbibigay ng iba pang kahulugan o variety na salita ay isang paraan na nagpapalawak ng vocabulary o sa pamamagitan ng paggamit ng mga salita may katulad na kahulugan. Nakakatulong ito upang mas maunawaan ang isang salita at magbigay ng higit pang lalim sa pagpapahayag. Pangatlo, pagbibigay ng mga halimbawa. Ito ang pagbibigay ng kahulugan ng isang salita sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga halimbawa. Halimbawa, ang buhay ng isang tao ay parang gulong. Minsan ibabaw, minsan nasa ilalim. Minsan ay nakaranas tayo ng hirap at minsan naman ay nakaranas tayo ng ginhawa. Ang pagbibigay ng kahulugan sa pamamagitan ng halimbawa ay isang paraan ng pagpapaliwanag ng isang salita o konsepto sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga konkreto ng halimbawa. Tulad ng sinasabi sa halimbawa, ang buhay ng tao ay parang gulong. Minsan nasa taas at minsan nasa baba. Ipinapakita nito na ang buhay ay may mga pagsubok at tagumpay na dumarating sa iba't ibang panahon. Pang-apat, ang paglalapi at pagsasama ng salita sa pangungusap ay nagdudulot sa ibang kahulugan sa salita. Ang pagkakahulugan, ito ay nakapatay sa kung paano ginagamit ang salita sa pangungusap. Halimbawa, mata lamang ang walang latay. Pinapakita ang labis na pananakit o paghihirap. Pangalawa, lagi na lamang ako minamata ni Neneng. Pinapakita ang pag-aapi o mababang pagtingin sa kapwa. Pangatlo, matalas ang mata ni Tutoy. Tumutukoy sa bahagi ng katawan at maraming ipakahulugang bilang pagiging mapanuri o matalas na paningin. Ipinapakita ng mga halimbawang ito na ang isang salita ay maaaring magkakaroon
pagsasabi sa paglalapi at paggamit sa pangungusap. Panghuli, ang mga idiomatikong pahayag at pagtatayutay ay ang mga matalinhagang paraan ng pagpapahayag ng karaniwang ginagamit sa mga wika upang mas makulay at masining ang pagsasabi ng mga idea. Sa mga ganitong pahayag, hindi tinitingnan ang kahulugan ng mga salita batay sa kanilang literal na anyo, kundi sa kanilang konsepto o pagkakagamit. Halimbawa, idiomatikong pagpahayag, bilog ang mundo. Hindi laging pareho ang takbo ng buhay. May mga pagkakataong maganda at minsan naman ay mahirap. Ang ibig sabihin ng pahayag ay mga pagbabago o pag-ikot sa ating mga karanasan. Pangalawang halimbawa, pagtatayutan. Siya ang araw sa aking buhay. Ang pahayag ay nangangahulugan ng isang tao ay may malaking bahagi o kalagahan sa buhay ng isang tao, tulad ng araw na nagbibigay liwanag. Ang mga idiomatikong pahayag at pagtatayutay ay mga paraan ng pagpapahayag ng hindi literal ang kahulugan ng mga salita. Ang mga ito ay ginagamit para maging mas makulay at masining ang pagsasabi ng mga idea. Sa pagtatapos ng aking pagtatalakay, mahalaga na maunawaan natin ang mga salita ay may malalim na kahulugan. Ang wika ay isang paraan ng pagpapahayag at pagkonekta sa iba, kaya kailangan nating maging responsable sa mga paggamit ng mga salita ng ating binibigas. Sa bawat salita, may kakayahan tayong magpapahayag ng ating